1985 sa isang liblib na baryo sa Samar, kilala si Mang Dado bilang isang payak at masipag na magsasaka. Araw-araw ay sinasaka niya ang maliit na lupain na minanapan niya sa kanyang ama. Sa maliit na kubo na yari sa nipa at kahoy, namumuhay siya kasama ang kanyang asawa na si Aling Loring at ang kanilang nag-iisang anak na si Lito. Sa kabila ng kahirapan, may isang bisyo si Mang Dado na hindi niya talaga maiwan, ang sabong. Tuwing linggo, kahit kapos sa pera, ay lumulusong siya mula sa bundok papunta sa baryo upang makipagsabong. Ngunit sa totoo lang, madalas siyang natatalo. Ang kanyang mga alaga ay payat, mabagal, at hindi kasing lakas ng mga manok ng mga kilalang sabongero na mayayaman at konektado pa sa mga tiwaling pulis at kapitan ng barangay. Isang araw ng tagulan, habang siya'y pauwi na mula sa pagkatalo sa sabungan, dumaan siya sa isang masukal na bahagi ng gubat para paikliin ang kanyang biyahe. Sa gitna ng kanyang paglalakad, may narinig siyang kakaibang tilaok ng manok. Iba ang huni, parang manok, pero may halong ugong ng hangin. Napalingon siya. Sa ilalim ng punong balete, may nakita siyang isang manok na kulay itim at pula ang balahibo, nangingintab na parang ginto kapag tinatamaan ng liwanag ng buwan. Nakatingin ito sa kanya, nanindig ang kanyang balahibo. Anong klasing manok to? Tanong niya sa sarili. Nilapitan niya ito, ngunit hindi ito tumakbo. Sa halip, lumapit ito sa kanya na para bang sanay sa tao. Inilapit niya ang kamay at hinayaang sumampa ito sa kanyang braso. Doon niya napansin, may maliit na mutya na nakatali sa paa nito, parang hiyas na berde. Pag-uwi niya sa bahay, ikinuwento niya ito kay Aling Loring. "Dado, baka engkantado yan. Bakit mo naman inuwi? Alam mo namang may magbantay sa gubat na yan." Hindi ko siya kinuha. Parang siya pa ang lumapit sa akin. Pakiramdam ko, gusto niyang sumama. Kinabukasan, sinubukan niyang ipatuka ang bagong manok sa kanyang karaniwang pagkain, giniling na mais at palay. Pero hindi ito tumutuka. Ngunit nang inalay ni Dado ang tinapay na may asukal, isang bagay na hindi naman kinakain ng karaniwang manok, doon lamang ito kumain. "Hay, abat social pa," natatawang sabi niya. Lumipas ang isang linggo. Pinag-ensayo niya ito sa likod ng bahay. Mabilis ang galaw ng manok, matatalas ang kuko, at higit sa lahat, may kakaibang tikas at lakas tuwing binabangga ang ibang manok. Dumating ang linggo. 2 linggo nang hindi sumasali si Dado dahil wala na siyang manok. Pero ngayon, dala-dala niya ang mahiwagang panabong. Umabot sila sa tagong sabungan sa gitna ng palayan, pinapatakbo ng mga mas kilalang sabungero sa lugar, sina Bruno at Katenong, mga tuso, masama ang ugali at laging may daya sa laban. "Hoy Dado, may panabong ka pa pala?" pangaasar ni Katenong. "Baka yan na ang ulamin mo bukas," sabay tawanan ng iba. Ngunit nang magsimula ang laban, lahat ay natahimik. Ang manok ni Dado ay parang kidlat kung sumugod. Sa isang iglap, napabagsak nito ang manok ng kalaban. Tumilapon ang manok ni Bruno, duguan at wala ng malay. "Putsa, anong klasing manok yan, Dado?" sigaw ng mga manonood. "Yan ang sinasabi ko," mayabang na sagot ni Dado habang hawak ang manok na walang kahit isang galos. Simula noon, sunod-sunod ang panalo ni Dado. Sa bawat laban, tumataas ang pusta. At sa bawat panalo, dumarami ang kanyang pera. Nabili niya ang 2 kalabaw na matagal na niyang pinapangarap. Napalitan ang bubong ng kubo. Napatayuan ng maayos na silid ang kanyang anak. Ngunit habang siya'y umuunlad, nagsisimula ring magbago ang ugali ng ilang sabongero. Naiinggit, galit, at ang ilan, nagsisimula ng maghinala. "Hindi normal ang manok niya," bulong ni Katenong kay Bruno. "May amoy engkanto yan. Kung ganon, kailangang maagapan,"
Baka tuluyan tayong lamunin ng swerte ni Dado. Sa hindi niya alam, may nagmamasid na pala sa kanya. Hindi lang mga sabungero, kundi pati ang mga engkanto ng gubat. At hindi lahat sa kanila ay masaya sa ginawang paglabas ng mahiwagang manok mula sa kanilang mundo. Makalipas ang 1 buwan mula nang makuha ni Mang Dado ang engkantong manok, tuloy-tuloy ang kanyang swerte. Hindi lamang sa sabungan, pati sa kanyang sakahan ay naging masagana ang ani. Tila ba lahat ng aspeto ng kanyang buhay ay biglang gumaan. Pero habang lumalakas ang pangalan ni Dado sa mga sabungan sa Samar, dumarami rin ang kaaway niya. Lalo na sina Katenong at Kabruno, ang 2 kilalang sabungero sa rehiyon na dati itinuturing na mga hari ng tagong sabungan. Hindi pwedeng hayaan na lang natin yan, maring sabi ni Kabruno, habang hawak ang isang mamahaling itak at may hawak na boteng gin. Lumalakas ang pangalan ni Dado. Hindi lang siya nananalo, lahat ng suki natin sa kanya na pumupusta. May narinig akong kwento, sabat ni Katenong. Yung manok daw niya, hindi raw basta-basta, may mutya raw sa paa. At may ilang beses nang napansin ng mga taga-baryo na parang may anino o alingaw-ngaw ng hangin tuwing naglalaban iyon. Engkanto? Sabay nilang tanong. Nagkatinginan ng dalawa. Sa lugar na iyon, hindi basta isinasantabi ang mga kwentong engkanto. Alam nilang may mga nilalang sa gubat na hindi dapat ginagalit o binabastos. Ngunit sa pagkakataong ito, ang swerte ni Dado ay nagiging banta sa kanilang kabuhayan at pwesto sa kapangyarihan sa sabungan. Linggo, araw ng malaking labanan sa sabungan sa kabilang bayan. Dado! Sigaw ng matchmaker ng sabungan. Malaki ang pustahan ngayon. 250,000 ang pinakamatataas na pusta. Malalakas ang kalaban. Ngunit kampante si Mang Dado. Buong linggo niyang pinakain ng tinapay at gatas ang kanyang engkantong manok. Bawat gabi, binubulungan pa niya ito ng panalangin. Minsan pa nga'y nararamdaman niyang parang nakikinig at tumutugon ang manok sa kanya. Sa araw ng laban, hindi lamang mga taga-baryo ang dumalo. Maging ang mga may-ari ng sabungan sa Katbalogan, Kalbayog at ilang mayayamang sugarol mula Tacloban ay naroon. Lahat gustong makita ang manok ni Dado. Laban ang manok ni Dado sa manok ni Kabruno. Malaki ang pustahan. Halos 300,000 ang nakataya. Sa una pa lang ng sabong, naging halata agad. Mas mabilis, mas matulis, at mas matapang ang manok ni Dado. Isang sultada pa lang, sugat na agad ang dibdib ng manok ni Kabruno. Nagsigawan ang mga tao. Lumipad sa ere ang pera't sigawan ng mga sugarol. Ngunit habang nagaganap ang laban, may isang lalaking hindi taga-baryo ang napansin ni Dado sa gilid ng sabungan. Nakasuot ito ng itim, may sombrero at may suot na anting-anting sa dibdib. Tila ba binubulungan ng isang maliit na botelya na may laman na maitim na likido. At bago pa man matapos ang ikalawang sultada, biglang tumigil sa pag-atake ang manok ni Dado. Nakatayo ito, nanginginig. Hindi gumagalaw. Nanlilisik ang mata, ngunit tila nawalan ng ulirat. "Hinto! Hinto ang laban!" Sigaw ng referee, ngunit huli na. Isang matinding tuka sa ulo, tumilapon ang engkantong manok. Nagulat si Dado. Hindi niya maipaliwanag ang nangyari. Hindi siya makapaniwala. Sa unang pagkakataon, natalo ang kanyang manok. At hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil parang may kakaibang lakas na pumigil dito. Nilapitan niya ito. Buhay pa, ngunit nanghihina. Nang itinaas niya ang paa nito, wala na ang mutya. Kinagabihan, sa pag-uwi niya sa kanilang kubo, isang matandang babae ang naghihintay sa harap ng bahay. Nakasuot ito ng kulay abong balabal at nakasandig sa tungkod na yari sa kahoy na mukhang balete. "Dado," anya, "may nakaalpas kang bantay ng gubat. Hindi mo siya dapat dinala palabas." "Anong ibig mong sabihin, inang?" "Iyang manok.
Hindi basta hayop. Isa siyang tagapagtanggol ng isang bahagi ng gubat. Pinakawalan siya upang subukin ka. Ngunit ngayon, may kumuha sa kanya. Isang taong may itim na anting-anting na nilaso ng kanyang isipan. Malapit nang bumalik ang tunay na anyo niyan. Anong ibig niyong sabihin, tunay na anyo? Hindi mo ba nararamdaman, Dado? Ang hangin tuwing gabi? Ang tunog ng mga sanga tuwing nilalabanan niya ang kalaban? Iyan ay nilalang ng lupa at hangin. Isa siyang engkanto. Napansamantalang naging manok upang tulungan ka. Ngunit sa pagnanasa mong yumaman at manalo, naiinggit sa iyo ang mga sakim. At ngayon, pumasok ang itim na mahika. Paano ko siya maibabalik? Tanging ang gubat ang makapagsasabi, ngunit mag-ingat ka. Hindi lang ang manok ang binabantayan nila ngayon, pati ikaw ay pinagmamasdan na rin. Madilim ang gabi sa baryo nang umalis ang matandang babae mula sa harap ng bahay ni Mang Dado. Wala itong iniwang pangalan. Ngunit ang mga salitang binitiwan niya ay patuloy na tumatak sa isipan ni Dado. Hindi mo siya dapat dinala palabas. Malapit nang bumalik ang tunay na anyo. Pati ikaw, pinagmamasdan na rin. Hindi siya makatulog. Ang engkantong manok, na buong akala niya ay simbolo ng swerte, ay unti-unting nawawala sa kanyang piling. Ngayon, animoy may kulam na humigop sa lakas nito at kasama ng pagkawala ng mutya, ang dating pusok na panabong ay naging mahina at matamlay. Kinabukasan, maagang bumangon si Dado. Nagpaalam siya kay Aling Loring at sa anak nilang si Lito. Pupunta ako sa gubat, hahanapin ko kung saan ko unang nakita ang manok. May kailangang ayusin. Ano bang pinasok mong gulo, Dado? Tanong ng asawa. Simula nang dumating yang manok na yan, parang may bumabagabag na sa bahay natin. Lito, gabi-gabing umiiyak. Ako, panaginip ko may naglalakad sa labas parang tao pero paay manok. Napahinto si Dado. Kinilabutan. Babalik ako bago gumabi. Bitbit ang isang sako, tubig at kaunting pagkain, nilusong ni Dado ang gubat kung saan niya unang nakita ang mahiwagang manok. Malamig ang simoy ng hangin. Minsan-minsan ay may naririnig siyang mga mahihinang yabag, ngunit sa paglingon niya ay wala naman siyang nakikita. Narating niya ang malaking punong balete, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Doon, naupo siya at nanahimik, nagdasal. Maya-maya'y biglang lumamig ang paligid. Umihip ang hangin na parang may kasamang bulong. At mula sa likuran ng puno, unti-unting lumitaw ang matandang engkanto. Ang parehong babae mula kagabi, ngunit ngayon ay may anyong hindi tao. Mapuputing mata, balat na tila nabubulok na kahoy, at tinig na parang dumadaloy sa hangin. Dado, dumating ka rin. Anong nangyayari, inang? Nasaan na ang manok? Anong ibig niyong sabihin kagabi? Ang manok na iyon ay si Marok, isa sa mga tagabantay ng gubat ng Agyo. Ipinadala siya upang subukin ang puso mo, kung ikaw ba ay nananatiling tapat o kung lalamunin ka ng kasakiman. Hindi ko siya sinaktan, inang. Inalagaan ko siya. Minahal ko. Ngunit inilaban mo siya sa lugar na puno ng daya, galit at kasakiman. Sa sabungan na iisa lamang ang layunin, ang magpayaman ng sarili sa pamamagitan ng pagpatay sa kapwa nila hayop. At ngayon, nakuha na siya ng mga itim na sabungero. Pinilit nilang angkinin ang kanyang kapangyarihan. Katenong, mariing sambit ni Dado. Hindi lang siya. May kasangga silang tagalabas. Isang albularyong itim ang puso, pinakain sa kanila ng anting-anting na kinuha sa mga engkanto. Pinagdugtong nila ang kulam at daya. Kaya ngayon, si Maruk ay unti-unti nang nagiging halimaw. Paano ko siya maililigtas? Tanging isang paraan lang, Dado. Lumapit ang matanda at ipinahawak sa kanya ang isang maliit na puting balahibo. Tila manok ngunit malamig sa palad. Sa susunod na kabilugan ng buwan,
Magaganap ang huling sabong sa lugar nila. Kailangan mong makapasok, ngunit hindi upang manalo, kundi upang muling makuha si Maruk at ibalik siya sa punso ng gubat. Paano ko yon magagawa? Binabantayan nila ako, at ang manok, pag-aari na nila. Gamitin mo ang balahibong iyan. Sa oras na mapalapit ka kay Maruk, ibulong mo ang pangalang tunay niya at ilapat ang balahibo sa kanyang noo. Ngunit tandaan mo, bawat hakbang ay may kabayaran. Kapag hindi mo nagawa, hindi lang si Maruk ang mawawala. Maging ikaw ay maaaring hindi na makabalik. Kinagabihan, habang pauwi si Dado mula sa gubat, dumaan siya sa tagong daan upang hindi makita ng mga tauhan ni Kabruno. Ngunit sa may bukana ng palayan, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Pinabilis niya ang lakad. Humangin. Kumaluskos ang mga dahon. Paglingon niya, may aninong mabilis na lumipad sa may taas ng kawayan. Isang nilalang na hindi hayop, hindi tao. Malaki, itim, at may baling-baling na pakpak. Tumakbo si Dado pauwi. Nanginginig. Pagdating sa bahay, siniguradong nakasara ang lahat ng bintana. Ngunit pagpasok niya sa kulungan ng manok, natagpuan niyang bukas ang tarangkahan. At sa loob, wala na ang kanyang manok. Isang piraso ng itim na balahibo lamang ang naiwan. Lumipas ang ilang araw mula nang mawala ang engkantong manok ni Mang Dado. Wala siyang balita kung nasaan si Maruk, ang tagapagbantay ng gubat na naging panabong niyang kasangga. Ngunit gabi-gabi, muling bumabalik sa kanyang panaginip ang imahe ng punong balete, ang matandang engkanto, at si Maruk. Ngayoy may itim na mga mata, galit na galit, at naglalagablab ang katawan sa apoy. Sa panaginip, naririnig niya ang tinig ng matanda. Sa gabi ng kabilugan ng buwan, isa sa katuparan nila ang ritual upang ikulong si Maruk sa katawang manok habang buhay. Kapag nagtagumpay sila, hindi lang gubat ang mamamatay. Maging ang mga tulad mong tao na minsang inani ang biyaya ng engkanto ay malalason. Sa tagong sabungan ni Katenong at Kabruno, abala ang lahat sa paghahanda. Lihim ang sabong, walang formal na paanyaya. Tanging mga piling sabongero at sugarol lamang ang pinayagang dumalo. Ngunit alam ni Dado ang plano. Sa tulong ng isang matandang mananabong na dating kaibigan ng kanyang yumaong ama, nalaman niyang gaganapin ang sabong ng itim na gabi. Isang okultong pagtitipon ng sabongero't albularyong gumagamit ng itim na mahika upang palakasin ang mga hayop at talunin ang sinumang sumalungat. Dado, hindi ito basta sabong. Sa gabing iyon, hindi lang pusta ang nakataya, kaluluwa ang pinaglalaban. Kaya naman sa araw ng kabilugan ng buwan, dinala ni Dado ang balahibo na ibinigay ng matandang engkanto. Isinuot niya ang dating sombrero ng kanyang ama. Ang sombrero na may tinahing anting-anting sa ilalim ng gilid, ipinamana sa kanilang lahi. Iyon daw ay panangga sa masamang anino ng kagubatan. Gabi. Ang sabungan ay sinindihan ng mga ilaw na delanggam at kandilang may kulay pula. Sa gitna, nakapwesto ang arena na gawa sa bilog na kawayan at lupa. Sa gitna nito ay may marka, isang hugis bituin na may sanga ng balete sa paligid. Tumating si Dado, nakatalukbong ng jacket at sombrero. Hindi siya napansin. Lahat ng atensyon ay nakatutok sa manok na ipapasok ni Katenong, isang itim na manok na may pulang mata at kumikislap ang kuko. Agad niyang nakilala si Maruk, ngunit iba na ito. Ang kilos ay hindi na parang dati. Ngayoy tila sinusundan nito ang utos ng ibang tinig, hindi ang puso. Magsimula na ang laban. Sigaw ng tagasigaw. Pumasok sa sabungan ng manok na ipapareha kay Maruk. Isang dambuhalang puting manok na may itim na tagiliran. Dinig ang mga bulungan sa paligid. Ang ilan ay nagsasabing, ang puting manok ay ininuman ng dugo ng uwak at pinakain ng buto ng tao. Ngunit si Dado ay hindi para manood lamang. Alam niya,
Iyon na ang huling pagkakataon upang maibalik si Marok. Habang nagsisimula ang sabong, palihim na pumasok si Dado sa paligid ng arena. Umikot siya, pinakiramdaman ang enerhiya. Bawat hakbang ay tila may kumikiliti sa kanyang balat. May presensya, may nanonood. Ngayon, Dado, bulong ng hangin. Ngayon mo ilapat ang balahibo. Nang magbanggaan ang dalawang manok sa gitna, naglikha ito ng tunog na tila kalabog ng bakal. Sa ikalawang sultada, tumilapon si Marok. Ngunit hindi pa tapos. Tumayo ito muli, mas mabagsik, mas marahas. Nagsimula ang ritual. Ang isang albularyo na nakaitim, may maskara at mga alahas ng buto, ay nagbunto ng abo sa isang mangkok sa gilid. May sinisigaw ito habang ginuguhitan ang lupa ng pula. Biglang tumindi ang ihip ng hangin. Umikot ang alikabok at unti-unting nagbago ang kulay ng buwan. Mula puti ay naging mapula. Dumukot si Dado ng pulbos na itim. Abo ng balete na ibinigay sa kanya ng matanda. Inihagis niya ito sa apoy sa tabi. Sumabog ang liwanag. Nagulat ang mga tao. "Sino yan?" sigaw ni Kabruno. "Hulihin!" Ngunit bago pa siya mahuli, tumalon si Dado sa arena. Nilapitan niya si Marok. Ngunit si Marok galit, nilundag siya, tila mananakit. "Marok, ako ito!" sigaw niya. Nagkatinginan ang kanilang mga mata. Sa loob ng ilang segundo, huminto ang manok. Nagsimulang kumislot ang katawan nito. Isinilid ni Dado ang balahibo sa palad at inilapat ito sa noo ni Marok. "Balik ka sa anyo mong totoo. Ako'y hindi nanlalamang. Ako'y humihingi ng tawad." Nang dumikit ang balahibo sa noo ni Marok, biglang nagliyab ang paligid. Sumabog ang bilog sa arena. Nagsigawan ang mga tao. Gumalaw ang lupa. Humuni ang mga hayop sa gubat. Ang katawan ni Marok ay lumaki, lumobo, at sa gitna ng liwanag, nagbago ang anyo. Sa halip na manok, tumayo roon ang nilalang na kalahating lalaki, kalahating ibon, may pakpak na itim at mga matang maputit kumikislap. "Dado!" tinig ni Marok. "Tinubos mo ako." Bago siya mawala sa liwanag, humawak siya sa balikat ng magsasaka. "Binigyan mo ako ng dahilan upang muling maniwala sa tao. Ngayon, ikaw ay magiging tagapangalaga ng mga hayop sa lupa ng Samar. Ngunit mag-ingat ka, hindi pa tapos ang laban." Sa isang kisap mata, nawala si Marok sa gitna ng alikabok. Tumahimik ang sabungan. Ang mga sugarol ay nagtakbuhan. Sina Tenong at Kabruno ay natagpuan kinabukasan sa may ilog. Bali ang paa, nagtatakbo na parang nasisiraan ng bait, paulit-ulit na sinisigawang, "Ang manok ay tao, ang manok ay engkanto." Si Dado naman ay tahimik na umuwi. Sa kanyang dibdib ay may bagong tanda, isang pahiwatig ng engkanto, isang marka ng balahibong ginto sa kanyang balat. Lumipas ang 3 araw matapos ang mahiwagang gabing iyon, ang gabing niligtas ni Dado ang engkantong manok na si Marok mula sa pagkakakulong ng itim na mahika. Sa mata ng mga karaniwang sabongero, isa lang iyong gabi ng kaguluhan. Ngunit sa mga nilalang ng gubat, iyon ang gabi ng muling pagkabuhay ng sinaunang kasunduan, ang kasunduan ng tao at ng mga tagapangalaga ng kalikasan. Si Mang Dado ay muling namuhay bilang magsasaka, ngunit sa kanyang dibdib ay nakaukit na ang marka ng engkanto, ang gintong balahibo na unti-unting lumiliwanag tuwing sasapit ang dapit hapon. Hindi niya agad sinabi ito kay Aling Loring ni Lito, ngunit ramdam niya may panibagong panawagan ng gubat. Isang hating gabi, habang natutulog si Dado, nagising siya sa isang kakaibang tunog. Tok-tok, tok-tok, tok-tok. Parang may kumakatok sa kanilang pintuan. Tumayo siya. Binuksan ang bintana. Wala naman siyang nakita. Ngunit sa kanyang paanan ay may isang bagay, isang dahon ng balete, at sa ibabaw nito ay may nakasulat sa sinaunang baybayin. "Dado,
lumapit ka sa dakong agyo. May nilalapastangan sa amin. Hindi niya alam kung paano niya naintindihan ang mensahe. Hindi siya marunong magbaybayin, ngunit parang kusang pumasok sa kanyang utak ang kahulugan nito. Kinabukasan, maagang lumisan si Dado. Hindi siya nagdala ng anuman, kundi isang kutsilyong pamputol ng damo, tubig, at ang sombrerong may anting-anting ng kanyang ama. Pumasok siya sa mas malalim na bahagi ng kagubatan, sa bahaging hindi pa niya nararating, sa labas ng lupang sinasaka. Ang dakong agyo ay hindi isang lugar na kilala ng karaniwang tao. Ayon sa matatanda, ito raw ay lugar kung saan nakatira ang mga matatandang diwata at engkanto. Mga nilalang na higit pa sa kapangyarihan ni Marok, tagabantay ng balanse sa pagitan ng kagubatan at ng mga buhay na nilalang. Pagdating niya sa paanan ng isang malaking bundok, may sanga ng punong balete na tila umuurong at bumubukas ng daan. Parang tinatanggap siya ng kagubatan. Dumaan siya sa makitid na daanan hanggang marating niya ang isang sapa. Sa kabilang dako ng ilog, may 3 nilalang na tila naghihintay sa kanya. Hindi tao, hindi hayop. Ang isa'y may katawan ng kabayo, ngunit may mukha ng matanda. Ang isa'y manipis, parang usok, ngunit may mata. At ang pangatlo, isang matandang babae na tila siya ring engkanto na una niyang nakita noong una. Dado, tinig ng matanda. Ang balanse ay muling nasira. Ang tagong sabungan ay hindi lamang sinira ang kalikasan. May bagong sabongero at dala niya ang panabong na nilikha mula sa buto ng tao at pakpak ng paniki. Napakunot ang noo ni Dado. Sina Katenong at Kabruno? Tanong niya. Hindi, may bago. Mas masama. Isang sabongerong mula sa lungsod. May taglay na anting-anting na galing sa mga hukay ng lumang simbahan. At ang layunin niya, ang makapagsanib sa kapangyarihan ng mga nilalang ng kadiliman. Isinilid ng matanda sa kamay ni Dado ang isang piraso ng pulang kristal. Dalhin mo ito. Sa susunod na sabong, darating siya. Dalhin mo ang marka ng engkanto at iharap mo ito sa kanya. Ngunit tandaan mo, ang sabong na ito ay hindi para sa pustahan. Ito'y para sa huling pagtataya ng ating mundo. Kinagabihan, sa kanyang panaginip nagpakita si Marok. Dado, anya, kung papayagan mo, muli akong magiging gabay mo. Hindi na ako manok, ngunit ako ay magiging anino sa iyong likuran. Ngunit kung bumalik ka sa sabungan, wala ka ng agimat. Ang puso mo na lamang ang puhunan. At pagkagising niya, sa lilim ng puno sa gilid ng kanyang bahay, naroon ang isang aninong manok. Hindi na ito si Marok, ngunit isang anyo ng espiritu, handang samahan siya sa bagong laban. 3 araw matapos ang panaginip ni Dado, dumating sa bayan ang usap-usapang sabonghero na mula raw sa Maynila. Ang kanyang pangalan, Senyor Eladio. Sa unang tingin, siya'y mukhang mayaman. Nakasuot ng Amerikana kahit mainit ang panahon. May baston na may ulo ng uwak at may suot na pulseras na yari sa buto ng tao. Ngunit sa likod ng kanyang anyong Ginoo, may mas matinding sikreto. Isa siyang mangkukulam at ang kanyang manok ay hindi ordinaryo. Ayon sa mga chismis, ang panabong ni Senyor Eladio ay pinaglihi sa gitna ng sementeryo, pinakain ng lamang loob ng sanggol na kambal at pinainom ng dugo ng paniki. Walang talo, hindi tinatabla ng tari, at tuwing lumalaban ito, may naaamoy raw na sangang nasusunog at isang matinis na huni na parang sigaw ng multo. Samantala, si Mang Dado ay patuloy na nag-e-ensayo sa likod ng kanilang bahay. Bagamat wala na siyang panabong, sinasanay niya ang sarili sa pagmamasid sa pagbabasa ng kilos ng mga manok at sa paghawak ng pulang kristal na iniabot sa kanya ng matandang engkanto. Bawat gabi, dumadalaw sa kanya ang espiritu ni Marok sa anyong anino. Tahimik ito, ngunit binubulungan siya sa panaginip. Ang susunod mong kalaban ay hindi basta sabongero. Siya ay may layuning buksan ang lagusan sa pagitan ng mga tao
at ng mundo ng mga nilalang sa ilalim ng lupa. Bakit sabungan ang napili nilang daan? Tanong ni Dado. Sapagkat sa sabungan, dugo ang palaging iniaalay. At sa bawat sigaw, pusta at kasakiman, napapalakas ang itim na alay. Linggo, gabi. Sa isang lihim na lugar sa gilid ng kabundukan ng Samar, ginanap ang isa sa pinakamalaking tagong sabungan sa buong Visayas. Daan-daang tao mula sa iba't ibang probinsya ang dumalo, mga sugarol, sabongero, mga may anting-anting at mga kilalang anino ng lipunan. Lihim na pumasok si Dado, bitbit ang pulang kristal, ang sombrero ng kanyang ama at isang sako. Wala siyang panabong, ngunit sa loob ng sako, may balahibo ng manok na ginamit sa ritual ng engkanto. Sa gitna ng sabungan, dumating si Senyor Eladio. Nakahawak siya sa isang hawla at sa loob nito ay isang manok na kulay abot pula, may mga pakpak na parang paniki at matang pula na tila nagliliyab. Sa bawat pag-ikot ng manok sa hawla, umiikot din ang hangin sa buong sabungan. Nagtipan na ang lahat, isang huling laban, 1,000,000 ang pusta. Ngunit hindi pera ang hanap ni Eladio. Ang gusto niya ay ang kaluluwa ng sino mang kakalaban sa kanya at ang pagpasok ng kapangyarihan ng mga taglilim sa ilalim ng Samar. Tumayo si Eladio sa gitna ng sabungan, matalas ang titig, tumawa. Sino ang may tapang na humarap sa aking manok na si Bagras? Walang sumasagot. Maging ang kilalang sabongero ng rehiyon ay hindi kumikibo. Takot ang bumalot sa paligid. Ngunit mula sa lilim, lumapit si Dado, tahimik, matatag. Ako, anya. Nagtawanan ng mga sabonggero. Wala kang manok, magsasaka, sigaw ng isa. Nagkamali ka ng pinasok. Ngunit binuksan ni Dado ang sako. Sa loob, walang buhay na manok. Ngunit kinuha niya ang balahibo ni Marok at inilagay sa gitna ng arena. Inilabas niya ang pulang kristal. Isang matinis na ihip ng hangin ang sumabog. Nagsimula na ang enerhiya ng engkanto. Sa harap ng lahat, mula sa lupa ay umusbong ang isang panabong na gawa sa liwanag. Hindi laman at buto, kundi purong anyo ng kalikasan. Muling bumalik si Marok, hindi bilang manok, kundi bilang espiritual na panabong. Taglay ang lakas ng lupa, hangin at apoy. Nagsimula ang sabong. Nagbanggaan sina Bagras at Marok. Sumabog ang lupa. Tumalsik ang mga bato. Ang arena ay parang ginawang sentro ng lindol. Sa bawat tagpo may bumubukal na usok. Hindi na sabong ang nangyayari. Ito ay labanan ng dalawang mundo. Umatake si Bagras. Bumuga ito ng apoy mula sa bunganga. Ngunit sinalubong siya ni Marok ng isang hampas ng pakpak na may dalang liwanag. Nakalapit silang muli. At sa gitna ng sabungan, habang umiikot ang pulang buwan sa langit, inilapat ni Dado ang pulang kristal sa gitna ng arena. Ngayon, sigaw niya. Pawiin ang dilim. Isang dambuhalang liwanag ang sumabog. Tumilapon si Eladio. Nawasak ang hawla. Ang sabungan ay nagiba at ang mga sugarol ay nagtakbuhan. Sa huling sandali, nakita ni Dado na tinupok ng liwanag ang katawan ni Bagras habang si Marok ay unti-unting naglaho at naging alabok ng liwanag. Pagkatapos ng laban, wala nang sabungan sa bundok. Wala na ring bakas ng mga sugarol. Tahimik ang kagubatan. Ngunit sa puso ni Dado, alam niyang panandalian lang ang kapayapaan. Sa kanyang kamay, naiwan ang pulang kristal. Ngayon ay naging butil ng puting liwanag. At mula sa hangin, narinig niya ang tinig ng matandang engkanto. Ang una mong tungkulin ay tapos na, ngunit sa likod ng mga anino may mas malalim na sabwatan. Magsisimula na ang tunay na digmaan sa pagitan ng kasakiman at kalikasan. Makaraan ang pagkawasak ng tagong sabungan at ang pagkatalo ni Senyor Eladio na numbalik ang katahimikan sa kagubatan, ngunit hindi sa puso ni Dado. Sa bawat araw na lumilipas,
mas nararamdaman niyang may paparating na panganib. Hindi na ito tulad ng dati, hindi lamang para sa kanya o kay Maruk, kundi para sa buong lupaing sakop ng gubat ng Agyo. Sa mga panaginip niya, dumadalaw ang mga tinig ng kalikasan, ugong ng alon, sigaw ng hangin, lagitik ng tuyong sanga. Paulit-ulit ang isang pangalang binubulong sa kanya. Taglilim, taglilim. Hanggang isang gabi, habang siya'y nagbabantay sa kanilang bukid, muling nagpakita sa kanya ang matandang engkanto. Ngunit ngayong gabi, kasama na nito ang 3 kakaibang nilalang. Isang dambuhalang duwendeng may batong ginto sa noo, isang babaeng may balat na parang punso, mahaba ang buhok at may mga mata sa batok, at isang nilalang na yari sa hangin. Wala itong katawan, ngunit nagsasalita sa isip ni Dado. Dado, ani ng matandang engkanto, oras na upang malaman mo ang totoo. Ang engkantong manok na si Maruk ay bahagi lamang ng isang sinaunang pangkat, mga tagabantay ng Agyo, na matagal nang humaharang sa pagbangon ng isang matandang kasamaan sa ilalim ng Samar. Ang pangalan ng kasamaang iyon ay Taglilim. Sino si Taglilim? Ayon sa matanda, si Taglilim ay isa sa mga pinakamatandang nilalang ng kadiliman. Isang nilalang na isinilang mula sa inggit ng tao at puot ng mga engkanto. Hindi siya laman, hindi rin kaluluwa. Isa siyang pagsasama ng lahat ng masamang damdaming itinapon ng mga nilalang sa gubat noong unang panahon. Nang matutong magsabong ang mga tao at gamitin ito hindi lamang para sa aliwan kundi sa pag-alay ng dugo, nagsimulang lumakas si Taglilim. Ang bawat sabong na may daya, ang bawat pustahan na puno ng kasakiman, ang bawat pagkamatay ng inosenteng manok, lahat iyon ay pagkain sa kanyang lakas. Nitong huling laban mo, wika ng babaeng engkanto, nabuwag mo ang isa sa kanyang pintuan, ang sabungang itinayo ng mga kasabwat ni Eladio. Ngunit hindi lang isa ang kanyang daan. May 7 lagusan na nakakalat sa iba't ibang parte ng Samar, at ikaw lamang ang may marka upang isara ang mga ito. Ang unang lagusan, lalim ng lumaong simbahan. Ibinigay kay Dado ang unang misyon, tuklasin ang unang lagusan ng Taglilim sa isang abandonadong simbahan sa loob ng kagubatan ng Paranas. Ayon sa alamat, ang simbahang ito ay itinayo sa ibabaw ng isang punso at ilang ulit nang sinubukang buksan ng mga tao, ngunit palaging may nawawala o nababaliw na gumagawa ng paghuhukay. Ang simbahan ay halos sirang-sira na. May guho sa bubong, may ugat ng balete na kumapit sa altar, at may mga simbolong baybayin na parang inukit gamit ang kuko. Dala ang pulang kristal at ang liwanag ni Maruk, pumasok si Dado sa lumang simbahan. Sa paglalakad niya patungo sa altar, may narinig siyang bulong mula sa ilalim ng lupa. Dado, hinahanap ka ng gabi. Isuko mo ang liwanag. Hindi siya natinag. Sa gitna ng altar may hukay. Inilawan niya ito gamit ang kristal. Sa ilalim, may makikitang mga bungo ng tao at hayop. At sa pinakasentro, isang itim na batong may hugis puso na kumikislap ng pulang liwanag. Yan ang buto ng Taglilim, bulong ng hangin. Sirain mo yon, ngunit mag-ingat. Sa bawat bitak ng bato, isang anino ang lumalaya. Pagbitak ng bato, kinuha ni Dado ang bato. Nang ipatama niya dito ang kristal ni Maruk, isang malakas na sigaw ang nagmula sa ilalim ng lupa. Biglang tumigil ang hangin. Umangat ang alikabok. At isa-isang lumitaw ang mga anino ng mga natalong panabong. Mga multong manok, may mga tari sa katawan, duguan, galit. Nilusob siya ng mga ito. Ngunit sa kanyang anino, lumitaw ang anyo ni Maruk. Liwanag na anyo, hindi laman. Pinrotektahan siya ng espiritu. Isa-isang naglaho ang mga multo. Nang mabiyak ang itim na bato, sumambulat ang liwanag, gumalaw ang lupa, at mula sa ilalim ng altar,
Isang matinis na sigaw ang pumunit sa himpapawid. Isa ka na naman na humahadlang sa dilim. Ngunit hindi nagpatinag si Dado. Pag-uwi niya, may dala siyang bahagi ng batong nabasag. Inilagay niya ito sa ilalim ng punso sa kanyang sakahan, sa tabi ng kung saan niya unang pinakain si Maruk. At sa langit, sa ulap na hugis balahibo, nabuo ang mukha ng matandang engkanto. Isa na lang ang naibalik mong balanse. 6 na araw ang kailangang selyuhan. Maghanda ka, Dado. Sa susunod, hindi lang multo ng manok ang iyong haharapin, kundi ang anak ng taglilim na naninirahan sa pusod ng bundok. Ang gabi mas malamig kaysa dati. Habang natutulog si Mang Dado, nagising siyang muli sa isang kakaibang panaginip. Isang malalim na tinig ang bumubulong. Ikaw na ang humarang sa una. Ngunit ang ikalaway hindi na basta anino. Siya'y may laman. Pagbangon niya, nakita niyang nasunog ang mga tuyong damo sa paligid ng punso sa kanyang sakahan. Doon niya ibinaon ang basag na bato ng taglilim. Sa gitna ng abo, may nakasulat sa alikabok na parang isinulat ng paa ng manok. Kalikuan. Agad na pumasok sa kanyang isipan ang bundok ng kalikuan. Isang matandang bundok na may ulap na laging nakasabit sa tuktok at pinaniniwalaang hindi basta mapapasok ng walang pahintulot. Maraming kwento na ang sumubok umakyat ay nawala at ilan ay bumalik na wala ng bait. Paghahanda. Alam ni Dado na hindi ito tulad ng una niyang misyon. Ang una ay puro espiritual, multo at sigalot ng mga patay. Ngunit sa bundok ng kalikuan, ang kalaban ay buhay at ayon sa matandang engkanto, ito ay ang ikalawang tagabantay ng lagusan ni Taglilim. Isang anak ng dilim, isinilang mula sa itlog ng uwak at sinag ng buwan ng bagyo. Kaya naman bago siya umalis, dumaan muna siya sa isang kaibigan ng kanyang yumaong ama, si Tata Pido, isang matandang albularyo sa kabilang baryo. Kilala ito sa pagkakaroon ng talinghaga ng alingaw-ngaw, isang lumang dasal na kayang itaboy ang nilalang na may balat ng usok. Dado, ani ni Tata Pido, habang binibigyan siya ng pulseras na gawa sa buto ng ahas at balahibo ng ibong maya. Kung totoo nga ang sinasabi mong may nilalang sa kalikuan, hindi ka lang dapat may panangga. Dapat alam mong kilalanin ang sarili mo bago ang kalaban mo, sapagkat ang nilalang na iyon ay may kakayahang gayahin ang anino mo. Pag-akyat sa bundok ng kalikuan. Araw pa lang ay nagsimula nang umakyat si Dado. Sa bawat hakbang mas lumalalim ang katahimikan. Walang huni ng ibon, walang ihip ng hangin, wala kahit langgam. Sa gitna ng kagubatan, nakarating siya sa isang luma at nakatagong kuweba. Sa paligid nito, may mga ukit na hugis mata at mga paa ng manok. Sa loob ay may amoy na hindi niya maipaliwanag. Hindi bulok, ngunit parang amoy ng basang balahibo at putik na may dugo. Sa dilim ng kuweba, may narinig siyang mabigat na yabag. Dahan-dahang lumabas ang nilalang, isang nilalang na may katawan ng tao, mukha ng uwak at pakpak ng paniki. Ang balat nito ay parang ulap na may halong abo. Ngunit ang pinakamalamig sa lahat, suot nito ang mukha ni Dado. Dado, sambit nito sa tinig na parang kanyang boses. Ako ang anyo mo. Kapag pinuno ka ng galit at takot, ako ang anyo mo kapag pinili mong manalo sa sabong gamit ang daya. Ako ang anino ng lahat ng sabongerong pumatay para manalo. Ang labanan sa anino. Mabilis ang nilalang. Sa isang iglap, tumalon ito at binuntol si Dado. Nabitawan niya ang kristal. Gumulong ito sa gilid ng kuweba. Tinadyakan siya ng nilalang, sabay sigaw. Bakit mo sinira ang sabungan ng aking ama? Ako ang bunga ng taglilim. Ako ang bagong tagapamagitan sa tao at dilim. Sa gitna ng takot, sinimulang bigkasin ni Dado ang talinghaga ng alingaw-ngaw na itinuro ni Tata Pido.
Habang inuusal niya ito, unti-unting naglalagablab ang kanyang pulseras. Lumitaw ang espiritu ni Marok sa paligid, ngunit ngayong gabi, nasa loob ng kanyang anino. "Hindi ikaw ang anino ko," sigaw ni Dado. "Ikaw ang kasinungalingan, at ang liwanag ng paninindigan ang wawasak sa iyo." Muling kinuha ni Dado ang pulang kristal. Tinusok niya ito sa lupa. Mula roon, lumitaw ang pangalawang lagusan, isang itim na bitak sa bato na may lumalabas na usok. Hinampas niya ito ng liwanag ng kristal, sabay banggit ng pangalan ng bundok. Sa ngalan ng kalikuan at ng mga tagabantay ng Agyo, isinasara ko ang pintuan ng kadilaman. Sumambulat ang liwanag. Sumigaw ang nilalang. Unti-unti itong tinupok ng liwanag hanggang sa maglaho, kasabay ng pagsara ng lagusan. Pagbalik sa baryo. Pag-uwi ni Dado, dala niya ang ikalawang puting bato. Isang piraso ng nilikhang liwanag mula sa pagkawasak ng lagusan. Ngunit hindi pa siya nakakapasok ng bahay, sinalubong siya ni Lito, ang anak niyang umiiyak. "Tay, habang wala ka, may dumating pong matanda. Walang mata pero may itim na baston, at sinabi niyang ikaw ang sunod nilang huhukayin." Nanlamig si Dado. Alam niyang taglilim ay nagagalit na. Mula nang makuha ni Dado ang ikalawang puting bato mula sa bundok ng kalikuan, naramdaman niyang humihigpit ang pagdaloy ng hangin sa paligid. Ang mga ibon sa kanilang baryo ay bihira ng humuni. Ang mga hayop sa sakahan ay parang kinakabahan. Maging ang punso sa kanyang likod bahay, kung saan niya ibinaon ang mga naunang bato, ay unti-unting nagkakaroon ng maliliit na bitak na may usok. Isang gabi, habang siya'y nagbabantay sa punso, isang itim na alitaptap ang lumipad sa kanyang harapan, ngunit hindi ito tulad ng karaniwang alitaptap. Ang kanyang liwanag ay kulay berde at pula, at ang kanyang mata ay parang mata ng tao. Sumunod dito ang isang grupo ng alitaptap na umikot kay Dado. Nagtaka siya. Hindi sila umaalis. Maya-maya, nagsimulang gumuhit sa hangin ang kanilang paggalaw na animoy nagdidibuho ng mapa. Isang mapa ng isang lawa sa paanan ng kagubatan ng San Jose de Samar, isang lugar na matagal nang binabalot ng alamat. Alamat ng lawa ng mga nawawalang alitaptap. Ayon sa matatanda, ang lawa ay dating malinaw at sagradong lugar ng mga engkanto. Ngunit isang gabi, isang sabungerong masyadong sabik sa agimat ang nagtapon ng laman loob ng natalong panabong sa gitna ng lawa. Mula noon, nawalan ng kulay ang paligid, at sa gabi, tanging alitaptap lamang ang nakikitang ilaw. Subalit sino mang sumusubok hulihin ito ay nawawala o lumulubog na parang nilulunok ng tubig. Sabi pa ng isang albularyo, may hukay sa ilalim ng lawa. Hindi lang basta butas kundi isa sa 7 lagusan ng taglilim. Pagdating sa lawa, maagang naglakbay si Dado kinabukasan. Kasama niya ang isang maliit na bote ng langis na galing kay Tata Pido. Tinatawag itong langis ng banahaw na sinasabing nagsisilbing pananggalang sa dilim na nakatago sa tubig. Pagdating sa lawa, tahimik ang paligid. Wala kahit isang huni. Tila pinipigil ng kagubatan ang hininga nito. Lumapit siya sa gilid ng lawa. Inilagay niya ang puting bato sa tubig. Nang masawsaw ito, nagliwanag ang gitna ng lawa. At sa ilalim ng tubig, nakita niyang may isang malaking butas, paikot, at parang humihinga. Sa paligid nito, lumilipad ang daan-daang alitaptap. Ngunit sa halip na liwanag ang dala, bawat lipad nila ay parang hinihigop ang sigla ng paligid. Ang kanilang liwanag ay hindi pang ilaw kundi bitag. Ang nilalang sa hukay. Biglang lumamig ang tubig. Umangat ang bula. Mula sa kailaliman, may lumitaw na anyong babae. Puting-puti ang buhok, ngunit wala itong mukha. Tanging isang malaking bibig sa gitna ng ulo na nakangiti. Ang kanyang tinig ay parang alingawngaw ng mga nawawalang kaluluwa. "Dado, hindi ka dapat nakakarating dito.
Hindi ka dapat nakakakita ng aming ilaw. Huli ka na. Ang pangatlong lagusan ay magbubukas na. Mula sa kanyang palad, may lumabas na itim na tubig na naging anyo ng panabong. Isang manok na yari sa putik, ngunit may tari na bakal at mga mata ng sanggol. Harapin mo ang anino ng alitap-tap, sabi ng tinig. Ang sabong sa tubig. Biglang lumitaw mula sa putikan ng aninong anyo ni Maruk, ang espiritual na panabong ni Dado. Kahit wala sa arena, kahit wala sa sabungan, nagsimula ang sabong sa ibabaw ng tubig. Ang manok ng dilim ay bumuga ng alitap-tap mula sa bunganga. Lumipad ang mga ito patungo kay Dado, sinusubukang pumasok sa kanyang katawan. Ngunit sa tulong ng langis ng banahaw, naipahid niya ito sa kanyang balikat at noo, kaya't hindi siya mapasok. Inilapit niya ang pangatlong puting bato sa gitna ng lawa. Itinaas niya ito sabay sigaw. Sa ngalan ng mga nawawala, ng mga pinatay sa sabungan, ng mga panabong na ginamit sa kadiliman, isinusumpa ko ang hukay ng ilaw. Nagliwanag ang bato. Nagsimulang masunog ang tubig. Ang aninong panabong ay sumigaw. Ang nilalang na babae ay lumubog, habang ang mga alitap-tap ay naging abo sa ere. Sumara ang hukay, tumigil ang hangin. Pagbalik sa sakahan. Pagbalik ni Dado, tahimik ang gabi. Ngunit sa gilid ng kanyang bahay, may bagong ukit sa punso. 3 na ang naisara, ngunit sa ika-4, ikaw ay susubukin sa sarili mong dugo. Napatigil si Dado. Sa kanyang likod, narinig niya ang tinig ng isang bata. Tay, sino po ang binabanggit nila na anak mong nawawala? Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Dado. Wala naman siyang ibang anak kundi si Lito. Ngunit may matagal na ring sikreto na ayaw niyang buksan. May isang anak siyang hindi pa niya nakikilala. Isang anak na kinuha mula sa kanya. Noon pa. Malamig ang hangin ng gabing iyon. Sa loob ng bahay ni Mang Dado, nakatitig siya sa apoy na unti-unting nauupos sa maliit nilang kalan. Sa labas, tahimik ang gabi, ngunit sa loob ng kanyang puso, isang bagyo ang naglalaban-laban. Nilapitan siya ni Lito, ang panganay niyang anak. Tay, malumanay ang boses ni Lito. May mga tao po sa baryo na nagsasabi, may anak po kayo na matagal nang nawawala at siya raw ang susi sa lahat ng lagusan. Totoo po ba iyon? Huminga ng malalim si Dado. Matagal na niyang tinatago ang lihim na iyon. Isang anak na isinuko niya ng bata pa upang iligtas mula sa isang sumpa. Tama ang narinig mo anak, sabi ni Dado. May isang anak akong isinuko sa isang matandang albularyo nang siya ay sanggol pa lamang. Hindi ko alam kung buhay pa siya o kung siya na ang anak ng taglilim. Ang nakaraan. Ikwinento ni Dado kay Lito ang kwento. Noong panahon ng matinding tagtuyot, isinuko niya ang bunso sa albularyo para maprotektahan mula sa engkanto. Ngunit ang albularyo ay nagtaksil at ibinigay ang bata sa mga nilalang ng kadiliman bilang bahagi ng isang kasunduan. Ngayon, siguro siya na ang itinuturing nilang anak ng taglilim. Pagtatapos ni Dado. Pagdating ng anino, biglang may kumatok sa pinto. Dahan-dahang bumukas ito. Isang batang lalaki ang pumasok, kalahating tao, kalahating anino. May mga matang kulay abo at may mga pakpak ng paniki sa likod. Ako si Mikal, malamyos na boses. Anak mo tay, ngunit hindi ako anak ng liwanag kundi ng dilim. Tumayo si Mikal at ipinakita ang kanyang kamay na may marka ng itim na apoy. Sinasabi nila na ako ang susi ng 7 lagusan. Pero hindi ako nais sirain ang mundo, kundi ayusin ang nasira. Ang labanan ng mag-ama. Hindi nakatiis si Dado. Tinawag niya si Mikal na lumapit. Kung gayon anak, ipakita mo kung sino ka. Nagpalabas si Mikal ng lakas. Isang dilim na tila sumasakal sa paligid, ngunit hindi ito takot ni Dado. Sa tulong ng pulang kristal at ang 3 puting bato,
nilabanan niya ang anino ng sariling anak. Sa gitna ng laban, napagtanto ni Dado na hindi masama si Mikal. Siya ay nabalot lamang ng kadiliman dahil sa takot at paghihiwalay. Sa huling sandali, pinaglapitan ni Dado si Mikal. "Anak, kahit saan ka man galing, ikaw ay akin. At kung magtatagumpay tayo, magsisilbing tulay ka sa pagitan ng tao at ng engkanto." Huminga ng malalim si Mikal at unti-unting nawala ang kanyang anyong anino. Nagmistulang tao na siya, isang batang naghahanap ng pamilya. Sa pagsasama nilang mag-ama, naisip ni Dado na hindi ito katapusan, kundi simula ng bagong yugto. Isang laban para sa kapayapaan sa pagitan ng dalawang mundo, ng tao at ng mga engkanto. Wakas.